May nakita po akong isang post, picture at story sa Facebook tungkol po sa isang batang babae na sumasali sa track and field competition ng kanilang eskwela. Ang problema lang po, yung bata, mahirap po sila. Wala po siyang pambili ng sapatos. Para makasali po sa competition, ang ginawa po niya ay kumuha siya ng masking tape at binalot po yung kanyang paa, pati yung mga kanyang daliri sa paa. Parang gumawa po siya ng kanyang sariling sapatos. Gawa lang po yung masking tape. At para naman magkaroon ng design, sinulatan po niya yung ginawa niyang sapatos. Nike, sabi niya. Tapos nilagyan po ng check. Alam niyo po, kahit wala siyang sapatos, kahit gawa-gawa lang po yung kanyang sapatos, that little girl won. Nanalo po siya doon sa track and field. Not once, not twice, but 3 times. 3 gold medals. At makikita niyo po doon sa picture, pagod na pagod yung bata, pero napakasaya niya. Habang doon sa tabi po ng bata, yung mga natalo, umiiyak po sila. Bakit hindi po sila maiiyak? Ang gaganda po ng mga sapatos nila. Meron po silang sapatos, pero natalo sila. Natalo sila dito sa batang babae na walang sapatos. Ano po ang lesson? Ano ang matututunan natin doon? Hindi po ito tungkol sa iyong gamit, pero tungkol ito sa pagkagamit. Ang tagumpay ay wala po sa gamit. Ang tagumpay ay makikita mo doon sa husto at tamang paggamit ng binigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon pong araw, narinig natin sa mabuting balita, binigyan ng 3 regalo ang ating Panginoon. Nagkaroon siya ng 3 gamit, ginto, mira, at insenso. Napakahalaga po ng 3 bagay na ito. Mahalaga sila hindi lang dahil talagang mahalaga yung mga bagay, pero mahalaga sila dahil sa kung paano ginamit ni Jesus ang mga bagay na ito. Because these 3 things symbolizes the ministry service of our Lord. Yung pong ginto ay simbolo ng kanyang pagkahari, kung paano niya sinuyo, nilapitan ang mga mahihirap at sinubukan na iangat ang kanilang sitwasyon sa buhay. Ang mira ay simbolo po ng kanyang pagkapropeta, kung paano siya'y nagsalita tungkol sa katotohanan at ninais niya na ialis sa kadiliman ang mga tao papunta sa liwanag. At ang insenso ay simbolo po ng kanyang pagkapari. Ang kanyang walang tigil na pagdarasal para sa atin. Para tayo ay ibalik sa kanyang Ama. Para tayo ay maiuwi sa langit. Napakahalaga po ng mga gamit na ito dahil sa kung paano sila tamang ginagamit. Ganyan din po ang paalaala sa atin. May mga bagay na magiging mahalaga sa ating buhay kung tama mo sila ginagamit. Pero minsan, kung hindi mo sila alam gamitin, bumababa yung halaga ng isang bagay. Halimbawa po, meron po akong kakilala, meron po siyang BMW. Paborito po niyang kotse. Napakayaman. Pero kwento po niya, pag mamamalengke daw po sila ng kanyang misis, gusto din po ginagamit ng misis niya yung BMW. Dadalhin sa palengke, pagkatapos mamalengke, isasakay doon sa BMW. Ang ganda-ganda po ng kotse, pero pagpasok mo, nangangamoy palengke. Bumababa yung halaga ng bagay. Meron din po akong isang kakilala, napakayaman. Pero matatawa po kayo pag nilabas niya yung cellphone niya. Wala po siyang iPhone, wala po siyang mamahalin na cellphone. Yung kanyang cellphone po, 3310. Makikita niyo po, gas na yung kanyang cellphone. Napakaliit. Napakamurang cellphone. Pero pinagmamalaki po niya yung cellphone na yon sa akin. Sabi niya, Father, alam mo ba yung cellphone na ito? Napakarami nang naisarang kontrata sa pamamagitan ng pagtawag ko sa cellphone na ito. Kaya ako yumaman, kaya ako nagtagumpay sa buhay dahil sa cellphone na ito. Napakahalaga po ng cellphone, kahit na napakamura lang niya. Bakit? Dahil sa kung saan siya ginagamit. Baka makalimutan po natin na meron tayong 3 regalo din na tinanggap sa Diyos. Una, ang ating pong katawan.
We have received this body as a gift from God. Hindi niyo po napansin, pag ikaw ay nasugat, nagasgas o nahiwa, pabayaan mo lang, ilang oras, ilang araw, gagaling ka. Maghihilom yan. Your wound will heal, your wound will close up. Yun po yung superpower po natin. Ang tawag po doon ay self-regeneration. We have the capacity to heal ourselves. Baka nakalimutan po natin yon at baka nakakalimutan nating pasalamatan sa Diyos yon. But you know what, my dear friends? Not everybody is that blessed. Kahapon lang po, bago po ako magmisa sa mga baryo dito sa parokya, meron po tayong isang follower, isang nanay, hinihintay po ako. Dala-dala po niya ang kanyang 3 years old son. Kwento po ng nanay, itong kanyang anak may problema. Wala po siyang antibodies. Yun po yung sakit ng bata. The child could not produce antibodies to fight viruses and bacteria. Kaya ang ginagawa po, pinapainom ng maraming gamot. Pero ang consequence po, ang epekto, nabingi yung bata. At hindi na po makakadinig yung bata. Umiiyak po yung nanay. Humihiling po ng prayer, healing para sa kanyang anak. Tingnan niyo po, meron mga tao, hindi nila kayang gumaling. Kaya pag ikaw gumagaling ka, magpasalamat ka sa Diyos. Nakakalungkot po minsan, meron po mga ibang tao, hindi po nila ma-appreciate yon. Ang ginagawa pa nga nila, inaabuso nilang kanilang katawan. Sa sigarilyo, bisyo, inom, alak, pagkain. Yan, pati po ako, guilty po ako dyan. Inaabuso sa pagkain, kain na ng kain, puyat. Sabi po ng mga doktor, kung alam mo lang ingatan ang iyong katawan, magtatagal po ang buhay natin up to 100, 200 years. Pero dahil po sa pagpapabaya natin, kaya maaga din po tayong namamayapa. Ito pong katawan na ito, regalo sa Diyos. Kung mabuti mong ginagamit, abay napakahalaga, magtatagal yan. Pangalawa, tinanggap din po natin regalo ang isip natin, our mind. Nakakamangha kung ano ang kayang gawin ng isip ng tao. Hindi niyo po napansin? We can write beautiful songs. We can create beautiful art. Tingnan niyo po ang mga napakagandang sining. Saan po galing yon? Sa isip ng tao. Meron pong tao, napakagaling pong magnegosyo. Napaka-simple lang po ng tinitinda. Abay, yung agad yumayaman. Saan po galing yon? Galing po sa kanyang isip. Ang ating isip ay ang ating best friend. Kung alam mong gamitin ang iyong isip, tutulungan ka ng iyong isip. Pero minsan, pagpabaya ka din sa iyong isip, pag hindi mo alam i-disiplina ang iyong isip, imbes na maging kaibigan mo, magiging kaaway mo. Your mind can become your best friend or your worst enemy, depending on how you use your mind. Meron din pong tumawag sa akin na follower po natin. Umiiyak po siya. Buti na lang po nasagot ko because he was attempting suicide. Kasalanan naman po niya, opo, nagkapatong-patong po ang utang. Hindi na po niya alam kung paano niya babayaran ang utang. Wala pa po siyang trabaho. Pinaalis po sa bahay, nasa boarding house. Ilang araw na po hindi kumakain. Sinasabi po niya sa akin, Father, ano pa po ang silbi ng buhay ko? Wala po akong pera. Napakarami kong utang, sinisingil po ako. Ang sabi ko po sa kanya, Kuya, ito yung isipin mo. Habang ikaw gusto mong patayin ang iyong sarili, merong mga tao ngayon na nasa hospital, nag-aagaw buhay. Lumalaban sila, gusto pa nilang mabuhay. Meron din ako mga kakilala, mag-asawa, ilang years na po gusto nilang magkaanak. They have tried everything, gumastos na sila, pero hindi sila mabigyan ng buhay, ng baby, ng anak. Habang ikaw naman, binigyan ka ng buhay, gusto mong kitilin, gusto mong bawiin, gusto mong patayin ang iyong sarili. Hindi ka ba nahihiya dito sa mga taong nag-aasam ng buhay? Ano lang yan? Pera lang yan. Ang pera pag nawala, pwede mong palitan. Ang buhay ng tao pag nawala, wala na. Pero ano po ang kalaban nitong ating kapatid? Kahit anong sabihin mo sa kanya, kanyang isip. Naging kalaban niya ang kanyang isip. Pero may mga ibang tao, kahit na nalugi na sila, dahil alam nilang gamitin ang kanilang isip, makikita mo, after a few years, makakabawi sila. Your mind
could be your best friend or your worst enemy, depending on how you use your mind. Pero pangatlo, ito din po ay tinanggap nating regalo sa Diyos. Our emotions, our feelings. Your feelings can become your great motivational force. Yan yung magbibigay ng lakas sa iyo. Yan yung nagsisilbing bitamina mo araw-araw. Halimbawa, ito pong mga kapatid nating OFW, nasa ibang bansa. Napakalayo nila sa kanilang pamilya. Surely they miss their family. Nalulungkot din po sila, hindi nila makitang kanilang mga pamilya. Pero bakit nagtitiis sila? Bakit kaya po nila na magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na pagod sila, kahit na minsan nalulungkot sila? Dahil pag nakita lang nila yung picture ng pamilya nila na masaya sa Facebook, abay natutuwa na rin sila. Ano ang motivation nila? Yung gusto nilang makita masaya ang kanilang pamilya. Pag nakita nilang natutuwa, masaya ang kanilang pamilya, abay masaya na rin sila. Kaya nilang ipagpatuloy ulit yung kanilang pagtatrabaho kahit na pagod, kahit na nalulungkot. Pero ang ating mga feelings din, pwede kang maging biktima. Pwedeng maging lason yan sa iyo. Pag hindi ka makapag-let go sa iyong nakaraan, pag punong-puno ka ng galit, pag nire-rewind mo, inuulit-ulit mo yung mga masasamang karanasan mo, pag nananatili ka sa inggit, hinanakit, ayaw mong iwanan ang iyong lungkot. Kahit na minsan at madalas, meron naman tayong option na maging masaya, nagiging biktima tayo ng ating mga feelings. Gusto ko, dito ako, depressed ako. Binigyan tayo ng feelings ng Panginoon. At pwede naman po nating piliin na maging masaya. Do not become a victim to your feelings, but use your feelings to achieve your dreams. Inaalala po natin sa araw na ito, yung pagbibigay ng mga regalo sa ating Panginoon. Pero tingnan niyo po, ang katotohanan, tayo talaga ay ang binigyan ng regalo ng Panginoon. Pasalamatan po natin ang Diyos dito sa mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin. At paalaala, gamitin mong mabuti. Dahil sa paggamit mong mabuti, diyan magiging pang mas mahalaga ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon.